unconditional love. Pag-ibig na walang kondisyon. Hindi kagaya ng eros love. Pag nagtanong si babae, bakit mo naman ako minahal? Bakit mo sinabi sa akin, I love you? Balikan mo nga yung sinabi mo, I love you. O, sasabihin ng lalaki, I love you because ang ganda mo. Eh, paano kung pumangis siya paglipas ng panahon? Nakalipistik lang pala, naka-makeup lang pala, pinaganda lang pala ang mukha. Dahil siyempre, in love din kay lalaki. Sasabihin ng lalaki, I love you kasi ang bango-bango mo. Amoy baby oil. Paano kung maging amoy cooking oil yan? Ano pa rin kaya pagmamahal? Paano kung mawala ang dahilan? Bakit minahal si babae? Paano kung mawala ang dahilan? Bakit ka nagmahal sa isang tao? Nandiyan pa ba kayo? O di po ba? Pero merong dinidefine sa atin ang love sa 1 Corinthians chapter 13 about love. Mahabang salaysay, pero natin ang tunay na pag-ibig, tulad ng pag-ibig ng Diyos. Parang yung lumang tula. Ano ba yung lumang tula? Na nilalarawan ng Isaiah 1:18. Ano nga uli yun? Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal kita, maging sino ka man. Alam mo pala yung tulang na ilan awit ba yun? Sabagay, alam po natin mga kapatid, ang Diyos, kahit naging ano pa tayo, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Bakit? Ito yung gustong ilarawan sa atin ng Diyos, na uri ng pag-ibig. Kaya unahin natin muna siya upang nang sa ganon, maging the best ang pag-ibig na nasa atin. Kahit ano nangyari, nagmamahal ka pa rin. Iniwan ka na, di mo na inawit yung lumang tula. Lumang tula ba yun? Di ka naapektuhan kahit nasaktan ka. Oo, kahit mahirap. Ito ang Diyos. Kahit na siya ay masasaktan na, kahit na siya ay maghihirap na, kahit siya ay daranas ng pasakit, at pinakamatindi, pagkamatay, pag-aalin ng kanyang sarili, ng kanyang buhay, para sa mga taong minahal ng Diyos. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Handang magpakasakit, handang magpasan ng krus, handang magsakripisyo. Itong tunay na pag-ibig. Meaning, inuuna natin ang Diyos. Kung magmamahal ka, para huwag kang mahirapan, magsimula ka muna sa Diyos. God first. Putting God first. Maraming ibig sabihin ng love God first. Sa Biblia may sinasabing, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added to you. Ano yung all things na ito? Na po, may correction sa hindi ka na maapektuhan na pangit na pangyayari. Kahit iniwan ka, di maapektuhan. Naapektuhan ka pa rin ay katangay ng espiritu ng masamang epekto ng pangyayari sa iyong buhay. Kahit merong gulo, hindi ka natatangay ng espiritu ng pangit na nangyayari. Kahit iniwan ka, di ka naapektuhan. Bakit unang-una, lumalalim ka na sa malugan na yung binyag. Mula sa pagkasilang na muli, ang binyag natin nung nagsimula ang ating pagiging born again. Hindi yung sektang ating alam na mga buang again. Ano ho? Hindi po yun. Kundi tayo na binyagan, kumpleto. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Di naman in Jesus' name. Ang background kasi in Jesus' name sa Biblia ay hindi tanggap ng mga Hudyo at makarating po ang Mesiyas, si Jesus. Pero alam nila God the Father at alam nila ang the Spirit of God the Father. Amen? Pero hindi na nila tanggap yung pagpapakilala ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao. Kaya after the resurrection, pagkatapos ng muling pagkabuhay, eto, pinakilala ang pag-ibig na yayakap sa Diyos, ang ngalan ng anak, ang ngalan ng anak na naging si Jesus. Amen? Isa sa ibig sabi ng ngalan, ang kanyang ginawa, ang kanyang pagkakatawang tao, pagpapakasakit, pagkamatid, muling pagkabuhay, walang ibang pangalan, walang ibang nakagawa, mabubulang ating kaugnayan sa Diyos. At ito, ang nangangarap mga lagad, nakapokus muna sila na matanggap si Jesus na mga Hudyo.
makilala si Jesus ng mga Hudyo. Si Jesus, ang pag-ibig na siya ibinigay sa katauhan. The love of God. Amen? The love of God. Ito ang Panginoon. Kaya dapat, hindi para maging karapat, dapat daan muna tayo sa pag-ibig ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Amen? Kaya maraming kabataan ngayon natututo na sa kulugan ng kanyang binyag. Dadaan siya sa pag-ibig ng Diyos through Christ. Upang sa ganon, may in-love ba siya? Totoo ang kanyang pag-ibig. Amen? Pagmahal sa magulang, totoong pagmamahal sa magulang, puno ng lahat. All things, paggalang, pagsunod, lahat ng mabuti nakikita. Kasi ito ang image ng Diyos, larawan ng Diyos, pag-ibig. Larawan ng Diyos, pagiging mapagmahal. Larawan ng Diyos, maging maunawain. Image ng Diyos, mapagpakumbaba. Image ng Diyos, ang pagsunod. Larawan ng Diyos, mabubuting bagay. At tsak yun, masaktan ka man, di ka na-apektuhan ng espiritu ng sama na loob, hirap ng kalooban. Alam niyo, bawat nangyayari, mga espiritu po yan. May buhay po yan. Nakikita niyo? Pero kapag dumadaan kay Kristo, tinatanggap mo si Kristo, tatanggapin mo rin ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Love. At ito, to love best is to love Christ first. Pakiulit nyo nga, to love best is to love Christ first. Diba? Nabanggit natin ang mga iba't ibang uri ng pag-ibig. Yung eros love, conditional love, yung filial love, yung storge love, at yung agape love. Sabi nyo nga, agape. Hindi inape, ha? Kaya kasi pag hindi agape ang pag-ibig mo, feelings mo laging inapi ka. Binubuli ka. Parang meron tayong kwento, alam dyan, no? Huwag natin isama yun. Pero, ayan, ang mga anak na Diyos, ano man nangyayari, nagigibabaw ang pag-ibig ng Diyos. May pinapagawa sa kanyang Panginoon na susunod niya. Na po, parang acronyms ng love. Siguro narinig na po ito na po, binahagi sa atin sa pagtuturo doon sa mga preachers, yung acronyms ng love. Nabagit natin kayo na yung love. Pero sa love, L-O-V-E, ay sa ang L, unang letter ng love, L. Ang L na ito, ang binabagi sa Biblia, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes shall not perish, eternal, redulo, life. Yan, dapat buhay pagmamahal. Life of love, true love. Totoong pag-ibig. Ang pag-ibig bang nasa iyo ay totoong pag-ibig? Agape love ba? Unconditional ba? Handa bang magsakripisyo? Handa bang magtiyaga? Handa bang magtiis? May mga taong pag nangako magmahal, mamahalin kita. Maging sino ka man. Wow! Kung makadalo naman siya lagi nung naliligaw pa lang ay todo pino, kung bumating sa pagpasok ng bahay, good evening po. Di magbasag pinggan. Pero mag-asawa na walang makain, nagbasag ng pinggan. Pero ako yung buhay, pag-ibig. Life of love. No? Anong totoong pag-ibig, ano man mangyari, kasi dumaan kay Kristo. Dahil dumaan kay Kristo, handang magtiis. Dahil dumaan kay Kristo, handang magtiyaga. Dahil dumaan kay Kristo, handang umunawa. Dahil dumaan kay Kristo, handang magsakripisyo. Magpasan ng krus. Yung O stands for obedience. Pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sa John chapter 14 verse 23, kung nalong kakamali, sabi po doon, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Diba? Kaya na, sa banal na misa. Anong ating nari kaya na?
hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Di ba? Di ba? Kulang ating pag-ibig kung wala ang pagsunod. Natutuwa tayo sa ibang mga lalaki, no? Sa tingin lamang ni babae, kuha na. Naging mason. Ang iba naman naging, ano galing mason? Masunurin. Ang iba naging Canadian. Maglaba ka na dyan. Magsain ka na dyan. Magluto ka na dyan. Naging Canadian, ano? Pero pinag-usapan natin ano man ang utos na pinagagawa ng Diyos. Totoong pagmamahal handang sumunod. Una, sa Diyos at sa ating mga minamahal. Amen? Malakas na palakpak sa Diyos. V of love stands for vindicate. Pag sinabing vindicate, mga kapatid, ay nakakalimutan na. Kinakalimutan na yung nakaraan na pangit, na pagkakamali, na pagkakasala. Kasi sabi nga ng Bible, love does not record wrong doings. Di naman nagkukusiti ng mali, pero hindi dapat kinikimkim ang galit sa kapwa, ang sama ng loob sa kapwa. Tayo, pagka ganon, malamang, banal na misa, magbabatian, sabihin natin, peace be with you, peace be with you, galing na magbatian, tayo mga prayer partners, magaling dyan, no? Peace, peace. Nakita yung may sama ng loob siya, peace, piste. Pero mga ng Diyos, ano man ang ginawa sa Kanya, hindi tangay ng Espiritu ng loob. Hindi nagkikimkim ng ibang Espiritu, kundi Espiritu ng pag-ibig ni Yahweh El Shaddai. Alam niyo, hindi pa. Anumang Espiritu kay mabuti o masama, nagbubunga yan. Pag kinimkim mo sa kalooban ang masamang espiritu, halimbawa, galit o hinakit, nagpatangay ka sa masamang espiritu, tatangay din kalooban mo. At yung masamang espiritu, magkikipagniig sa kalooban mo habang kinikimkim mo ang masamang espiritu, galit po, hinakit, inggit, selos. Habang kinikimkim mo, ang danger, magbunga ng katigasan loob, magsilang ng ibang espiritu, magsilang ng pagiging masuwayin, magsilang ng hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ibang espiritu. At ang danger, mga kapatid, ito, supposed to be ang bayaya ang dapat pag-siksik, ligling umapo sa kalooban ng tao, ibang espiritu. Nakita nyo? Ulitin ko, kung ang mabuting espiritu nagbubunga, nag-aanak, nagsisilang sa kalooban ng tao, same thing with the evil spirit. Bakit mayroong tayong mga binyagan? Di lamang tayo nilikha ng Diyos, the name of God, the Father. Di lamang tayo tinubos ng Diyos, the name of Jesus, the name of the Son. Pagkatapos ng kaligtasan, tumanggap ang tao na tayo binyagan ng grasya na maging anak na muli ng Diyos sa Espiritu Santo. Tito chapter 3 verse 5. After redemption through Christ, ang tao na renewed, ang tao na ipanganak na muli, ang tao na isilang na muli sa Espiritu ng Diyos. At yung binyag na ito, dapat doon tayo lumalim. Hindi tayo lumalim dapat sa samaan ng loob, sa Espiritu ng walang pangunawa. Binyagan tayo, Kristiyano tayo, Katoliko tayo. Dapat lumalim pa tayo sa kalugan ng ating binyag. At paano tayo lumalalim? Lagi nating inuuna, sinasaling ang ating sarili na unahin ang Diyos. Amen? Putting God first. Amen? Priority lagi ang Diyos. Paano naging priority ang Diyos? Naging mapagmahal tayo, naging maunawain tayo, naging mapagbigay tayo, naging mapagpaubaya tayo, naging mapagpatawad tayo. Hindi tayo nagkikimkim ng ibang espiritu. Dahil kapag nagkimkim tayo, parang sa pabinyag. Anong sinasabi ng isang kumpare pa sa kanyang kumpare na po magbibilin pa sa kanyang inaanak? Pare, pasensya mo itong aking pagkimkim. Pakaingatan mo ito para sa anak ko. Anong sabi ng pakimkim? Pakaingatan mo ito para sa inaanak ko. Iniingatan. Kinikimkim. At habang kinikimkim natin,
yung masamang espiritu, ang danger niya, mga kapatid, may natutuwa. Sino natutuwa? Ang Diyos ba? Kapag nakikipagnig tayo sa ibang espiritu, apektado ang tunay na pag-ibig, maling pag-ibig ang sasakop sa atin. Ang ating may apply, galing ba kay Kristo yung pag-ibig na yon? Dumaan ba kay Kristo yung pag-ibig na yon? Kalaw ba ni Kristo yung pag-ibig na yon? Kapag hindi makapagtyaga, hindi makapagpasensya, hindi makaunawa, di naman tayo hindi lumalim sa kalugan ng ating binyag. Putting the name of God in vain, parang walang halaga ang kanyang pangalan, ang kanyang ginawa, ang kanyang tatak, ang kanyang presensya. Nananaig pa natin ang kanyang presensya. Ang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 30, bagamat address mga taga-Epeso, address na rin po sa atin. Anong reminder doon? Huwag nating dumitang bighati ang Espiritu ng Diyos sapagkat ito ang tatak niya sa tao, tanda ng kaligtasan pagdating ng panahon. Huwag kang magtaka kung mabigat ang takbo ng buhay at di ka makaahon sa kabigatan, sa kaguluhan, sa kahirapan. Ano pa? Di ka makapagtagumpay sa mga hamon ng buhay o mga pagsubok ng buhay. Kasi hindi naging priority sa buhay si Kristo. Sa pagmamahal, si Kristo. Natuon tayo sa ating sarili, sa mga shortcuts ng buhay, sa mga easy ways ng buhay. Naging magaan ng lahat. Kahit merong kinakarap na hirap, tiisin kung dumadaan langit tayo kay Kristo sa pag-ibig para kay Kristo. Palakpakan po natin malakas ang Panginoon. Love vindicates. Pag laging priority si Kristo, sa pagsunod, nawawala, nabubura ang ating mga kasalanan. Si Kristo nang sidada ng hirap sa Garden of Gethsemane, alam niyang mangyayari. Alam niyang saroon ka ng pagdaraanan. Pero anong kanyang prayer, Ama, kung maaari, wag ko nang daanan ang saroon ng pagdurusang ito. But not my will, your will be done. Amen? Kalauban pa ng Diyos ang dapat masunod. Pagsunod. At dahil sa kanyang pagsunod, nagkaroon mga kapatid ng kaligtasan ang tao sa espiritu ng kasalanan, sa espiritu ng karumihan, sa espiritu ng kasamaan, sa espiritu ng galit, sa espiritu ng puot, sa masamang espiritu, sa espiritu ng selos, inggitan, masamang espiritu. Ayaw ko mag-roll call pero sinasabi ng Biblia, my people perish because of lack of knowledge. Amen? Sabi siya katabi, tingin sa katabi, huwag mong takutin, patapos pa lang tayo. Sabi siya katabi, kaya gumandang kilay mo, hindi tumatabingi, dahil ikaw ay pinatawad, binura na ng Diyos ang iyong pagkakautang sa Kanya, ang iyong pagkakasala sa Kanya. Kasi di natin kayang bayaran, bagamat sinasabi na walang utang na hindi pinagbabayaran. Bawat pagkakasala natin, pagkakautang sa Diyos. Malaki man o maliit na pagkakasala, pagkakautang sa Diyos. Amen? Pero salamat, dahil di natin kayang bayaran, binayaran na ni Yahweh Shaddai sa pagitan ni Kristo. Binura ang ating pangit na pagkakasala. Yung ating manang pagkakasala, binura ng Panginoon. Yung ano nga uli yun? Letter E stands for endless. Jeremiah 31 verse 3, nagpapala ng everlasting love. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Nawa ito ang pag-ibig na sa atin para ating may padama sa Diyos. Totoong pag-ibig. Itong kailangan natin. Duman tayo lagi kay Kristo upang yung kanang biyaya ng pag-ibig ay sumaatin. May paalala ang Romans 5:5.
hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen? Alam mo, love is power. Di ba na kayo? Totoong pag-ibig. Ano nga yung totoong pag-ibig? Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos na ibinigay na sa atin. Nasa atin na. Choose the true love. Choose the agape love. At habang pinipili mo ito, ang Diyos ang pinipili mo. Amen? Nagkakaroon ka ng let go, let God attitude. Ano man nangyayari na sabi mo, problema? Problema sa anak, problema sa asawa, problema sa lipunang ginagalawan natin, nayan pa rin pag-ibig na sa iyo. At masabi mo, let go, let God. Nasa iyo ang let go, let God attitude. Amen? Pag true love ang nasa iyo, lagi nasa iyo ang let go, let God attitude. Di naman ibig sabihin, nagkukusinti ka ng mali. Ginagawa mong lahat ng bagay, hiramin mo sinasabi na sa Ephesians chapter 4, verse 15, sa diwa ng pag-ibig, sa espiritu ng pag-ibig. Amen? Meron kang didisiplinahin sa diwa ng pag-ibig, espiritu ng pag-ibig. Pero kung ayusin na anak, hindi dahil sa galit na galit ka, palipasin mo ng galit mo, choose the true love. Nangyayari ito, ulitin ko, kung inuna mo muna si Kristo. Masasanay ka sa tamang pag-ibig, hindi sa maling pag-ibig. Amen? Ulitin ko, unahin mo na muna si Kristo. Put Christ first. Love Christ first. To love best is to love Christ first. Tumayo po tayong lahat.